Sabi pa ni Enrile, ito raw po ay trapo calamity politics at its worst. No? Kung kayo po ayaw nyo pong tumulong, wag nyo na pong punahin. Di po ba? Kung ayaw nyo po, napakayaman siguro ng Cagayan. Kung ayaw nyo pong tumulong sa mga nabaha, wag na po nyong punahin yung mga tumutulong. Volunteer si Baste. Naglilinis nung Yolanda. Ayon po sa anak ni Juan Ponce Enrile, si Katrina Ponce Enrile, ang ginagawa raw po ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ay siya po ay engaging in calamity politics, slamming him for donating his constituents' tax money even if his jurisdiction also face severe flooding issues. Dagdag pa ni Enrile na yung ginawa daw po ng Davao City na yung mga tax collection ng Davao ay idodonate, no? Idodonate pa sa mga nabaha sa ibang lugar ay isang halimbawa ng tinatawag niyang trapo politics that was out of touch since the recipients, ito po malupit since the recipients are wealthier, no? Dahil mas mayaman pa raw po yung mga syudad na binigyan ng tulong ng Davao City. Grabe, no? Ngayon ko lang po narinig to. Okay. Dagdag pa, Duterte, ayan, kasi nagbigay po ng 14.5 million financial assistance si Baste Duterte sa mga tinamaan ng kalamidad. 1 million each to 6 Luzon provinces and 500,000 each to 11 cities in Greater Manila area. Ayan. So, sabi pa ni Enrile, ito raw po ay trapo calamity politics at its worst, no? Okay. Kasi mas mayaman pa raw sa Davao City yung mga binigyan ni Baste ng tulong. Okay. Wala naman daw problema na mamigay siya, pero dapat daw unahin niyang tulungan yung kanyang constituents. Okay. Ito raw ay papogi points lang. Ayon kay Katrina Ponce Enrile. Tapos inakusahan niya pa na if you're going to run for senator, you can catch attention by attending rallies organized by the Kibuloy. But don't use the fund of the city and prioritize the needs of your constituents, which brought your family to power. Tindi, no? At tigilan na rin daw ni Sara Duterte yung pagiging drama queen. Bakit biglang-bigla pong bumabanat kayo, Madam Enrile? Ano po ang problema niyo sa mga Duterte? Parang sama-sama na lahat, no? Lahat ng mga kaalyado ni lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos bumibira na po sa mga Duterte. Alam mo, Madam, no? Parang minamaliit niya kasi, no? Mga hampas lupa kayo mga taga Davao. Bakit kayo tumutulong sa mga taga Metro Manila? Mas mayaman pa sa inyo. Alam nyo, natatandaan ko lang, no? Madam Enrile, nung meron pong Fukushima ba yun, yung sa Japan? Tsaka pag meron pong mga binabaha, no? Tumutulong po yung Pilipinas sa ibang bansa. Regardless kung mas mayaman sa atin. Yung Japan po, mas mayaman sa atin. Pero nagpapaabot po tayo ng tulong pag may mga kalamidad po, no? Hindi po usapin to ng sino mas mayaman. Usapin po to ng pagtulong. Meron pa siyang termino, no? Yung kung mahirap, parang minamaliit niya yung mga taga Davao. Kung kayo po ayaw nyo pong tumulong, wag nyo na pong punahin. Di po ba? Kung ayaw nyo po, napakayaman siguro ng Cagayan. Kung ayaw nyo pong tumulong sa mga nabaha,
wag na po niyong punahin yung mga tumutulong. Di po ba? Bakit niyo po pupunahin si Baste imbis na magpasalamat? O, ikalawa po, yung mga Duterte, mayor pa lang po si Tatay Digong nung nagkaroon po ng Yolanda. Tumulong din po sila. Maaring minamaliit nyo yung Davao, siguro sasabihin nyo mga mahihirap kayo tapos tutulong pa kayo sa mga mayayaman na taga Metro Manila. Hindi po pwede yung it's the thought that counts. Kahit walang-wala kami tutulong, pero hindi naman po walang-wala ang Davao eh. Ang Davao po walang utang eh. Ang Davao po, kung tama po yung nabasa ko, top 10 po siya sa pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Top 10. Kasama po Makati, kasama po Quezon City, kasama po Maynila. Lahat po ng pinakamayaman na syudad. Kasama Cebu. Top 10 po ang Davao. Masama po ba? Nagmagandang loob na, pinasama pa. Dati na po nilang ginagawa yan. Hindi po dahil tatakbo si bilang senador. Naisingit nyo pa yun? Talagang tumutulong po. Napamana po yan ni Tatay Digong sa mga anak niya. Nakita eh. Nakita nila siguro yung ginagawa ng tatay nila nung mayor na tumutulong sa ibang nadatna na sakuna. Masama po pa pala yun. Antindi, no? Alam nyo po, sa kahe-hate nyo. Dapat dehin bokiki na lang po kayo. Di po ba? Dapat, kung nagagalit kayo dahil tumutulong yung mga ibang mayor, hindi naman po kayong binigyan. O kaya tapatan nyo na lang. Magkano ba pinamigay ni Baste? O tatapatan ko. Matutuwa po sa inyong mga yung mga natulungan. Kahit po maliit na bagay yan. Buti sana kung ngayon lang niya ginawa nung mayor na siya. Nakita po namin yung mga picture, hindi po nila pinagmamalaki yan. Kusa po. Volunteer si Baste. Naglilinis nung Yolanda. Kusa po yun. Ibig sabihin, nasa culture na nila, nasa na nila, yung pagtulong. Huwag nyo pong masamain sana. Ugali, tama. Nasa ugali na ng pamilya nila yung tumulong. Kasi maaring sabihin nyo na mas mayaman pa yung tinutulungan. Pero yung mga instant, yung ngayon mo kailangan, yung kahit na, kawawa naman. Tapos tumulong. Iba po yun eh. Yung hindi ka lang kasama sa ginhawa. Kasama kapag medyo nagkakaroon kayo ng sakuna. Masama po ba yun? Ngayon ko lang nakita ng minasama nyo. Trapo politics ba yun? Kung lahat po ng trapo, traditional politician, ganyan yung ginagawa, masaya sana Pilipinas. Di ba? Binaha ang Davao, sana bumaha rin yung tulong sa kanila. Hindi yung, binaha kayo, bakit? Wala bang pondo dyan? Yun lang po, no? Sana wag nating masamain yung magandang intensyon. Pati yung magandang, okay lang po sana kung hindi natin sila nakitaan noon. Nakita po natin sila eh. Nakita po natin sila nung Yolanda eh. Tumutulong po talaga eh. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Alice Go. Alam nyo, ito po ang nagbalita po nito si mismo eh. Ayan no. In a manifesto during the Senate plenary session, Hontiveros revealed information that Go was already
out of the country and in fact already in Kuala Lumpur on July 18. So July 18 pa lang daw po naroon na sa ibang bansa si Alice Go. Dalawa lang yan eh. Pag nagpakita si Alice Go ngayon, pahiya si Ontiveros. Pag hindi na po nagpakita si Alice Go, magpakailanman, magpasawalang hanggan, pahiya pa rin si Ontiveros. Ito po tanong ko sa Senado, dapat natututo na tayo. Ilan na po ang inimbestigahan nyo na dahil nag-imbestiga na kayo sa isang pinagbibintangan natin na may kriminal na kaso, nagtago na ngayon. Wala pong hindi ko po minamasama tong mga tao na to, hindi ko po sinasabihang guilty sila. Ang sinasabi ko, may mga warrant of arrest mga to, pero nagtago na. Nauna po sa Senate. Okay. Una, 'di ba, yung sa inimbestigahan niyo yung kay Tebes. Nasa na si Tebes? May warrant of arrest. Nagtatago na. Inimbestigahan niyo yung sa Percy Lapid. Nasa na yung mga wala na kayo nahuli sa Percy Lapid. Okay. Kaya nga po, pero inimbestigahan nila eh. Nasampahan ng kaso sa korte, iniimbestigahan ng Senado. 'Di ba? Kay Percy Lapid, si Kibuloy. Sino pa ba? Tebes, Percy Lapid, Kibuloy, ano pa bang mga kaso? Tapos ngayon, ito kay Alice Go. May pattern na po eh. Pag sinalang na sa Senado, tapos nakita, hindi ko alam kung ano yung nakikita nila sa Senado. Binubunyag nyo, binubuyang-yang nyo. Mga criminal case itong mga to eh, di ba? Yun nga po, bantag kay, kay Percy Lapid, di ba?